Magandang umaga! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong umaga po ng July 12, 2026. Sa ngayon po ay tuluyan na nag-landfall ang bagyong Inday sa bahagi po ng China. Pero ang habagat po ay patuloy pa rin na nahahatak na nakakaapekto lalo na po sa kanluran ng ating bansa. Samantala nananatili pa rin na may LPA sa labas ng ating area of responsibility sa silangan po ng Mindanao. At sa atin po ang wind map forecast, may nakikita na po na sirkulasyon sa silangan ng Mindanao pero hindi pa naman yan nakitaan na lalakas bilang bagyo for the next 2 to 3 days. Pero posible na lalakas yan next week na muling hahatak sa habagat at posible na may panibago pa na sama ng panahon na mabubuo sa susunod na mga araw na muling magpapatuloy na hahatak at magpapalakas ng habagat. Kaya asahan po natin na ang habagat ay patuloy na iiral sa ating bansa for the next 2 weeks. At ito naman ay pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na 2 linggo. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw ay maayos naman ang panahon pero may tsansa ng may kalakasan ng mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Central Luzon, Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, Negros, Ormoc, ilang bahagi ng Northern Samar, Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at Sarangani. At mamaya po ay sisikat naman ang araw sa malaking bahagi ng bansa pero may tsansa pa rin ng maulap na kalangitan with isolated rains sa ilang bahagi pa rin ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Panay Island, Negros, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur, Leyte, Northern Samar, Zamboanga Peninsula, Tawi-Tawi, Holosulu at Basilan. At mamayang hapon may tsansa pa rin ng mga isolated light to heavy rain sa ilang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Ilocos Region, Mimaropa, Cordillera, ilang bahagi ng Kabisayaan, Mindanao at ilang bahagi ng Southern Luzon. Kaya mag-ingat po tayo sa mga banta pa rin ng mapagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, iwasan na po muna natin ang papalaot sa silangang baybayin ng Luzon, kanlurang baybayin ng Luzon at sa mga baybayin ng extreme Northern Luzon dahil ang mga alon po ay posible na aabot hanggang sa 2 to 4 meters height. Hanggat maaari ay iwasan na po muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So ito po ang latest update natin sa araw na ito. At ako pa muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!